Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, patuloy po ang test run ng River Bus sa Ilog Pasig na isa sa mga isinusulong na solusyon sa trapiko. At may live report si Steve Dailisan. Steve! Ivan, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Pasig River. If I'm not mistaken, nandito tayo sa may bahagi ng Pandakan. Kakalagpas lang natin ang Pandakan Oil Depot. At patungo tayo sa bahagi ng PUP sa Santa Mesa. Isa yun sa mga istasyon nitong Pasig River Ferry. Sakay tayo nitong MMDA River Bus Ferry na ngayon ay nagda-dry run dito sa Pasig River bilang alternatibo na mode of transportation. Tugon nga ito dun sa inaasahan na pagbigat ng daloy ng trapiko bunga ng mga infrastructure projects simula ngayong taon na ito. Mula dun sa Guadalupe Station, Ivan, nasa mga hanggang 45 minutes na yung ating itinatakbo. 12.1 meters yung haba nitong ferry boat na ito. Dati itong tugboat ng MMDA, tas nilagyan nila nitong minibus na Phoenix nila ngayon dito at kaya raw nitong magsakay Ivan ng hanggang mga 50 pasahero. At ito tanungin natin si MMDA Chairman Francis Tolentino na kasama natin ngayon. Lipat lang tayo dito sa gawin. Chairman, ito ho. Magandang umaga po sa inyo. Yung MMDA River Bus Ferry, kailan ho ba talaga ito babiyahe? At initially, yung buong istasyon ho ba talaga yung masasakop din natin? Ang plano talaga natin dito, yung unang sinabi ko, ang MMDA mag-ooperate kung walang private operators. So, simula nung sinabi natin yung modesty aside, marami na nag-show ng interest. Maging yung mga naluging operator noon, gusto mag-operate ulit. So, ang lalabas dito, sisimulan lang natin ay yung siguro yung missionary route, Rockwell to the Fort, pero sa private operators na dapat sila. Bukas magkakaroon ng final meeting, DA, DOTC at PRRC, para dun sa operational guidelines, magkano yung pamasahe, sino magre-renovate ng mga stations, at kung ilan yung operators na magpapatakbo. So, yun po yung ginagawa natin dito, yung time and motion study, ganong kalayo yung distance ng mga ferry stations at ganong katagal bago makarating sa ferry stations. 5 knots o 25 kilometers per hour ho yung bilis nito. Medyo, kung titingnan natin, mabagal. Pero ang maganda dito, wala kayong kasabay na mga ibang sasakyan, Chairman? Pero ano ho ba talaga yung target natin per station para nang sa gayon, hindi ho ma-traffic talaga at matagalan naman yung biyahe nitong mga sasakay dito? Siguro mga 8 to 10 knots. Sufficient na yun. Lalong-lalo na kung may naghihintay. Pero kung maraming tumatakbong ferries, palagay ko magiging viable talaga ito. Isa ho sa dahilan, kaya syempre tinigil, Chairman, yung operasyon nitong Pasig River Ferry dati dahil sa dami ng sa laki ng barko, tapos kukonti yung pasahero. Ito ho, kahit papano, masusustain na ho natin ito, especially yung mga estudyante. Kasi mga 30 to 40 lang ang sakay, tapos itong isa, 28. So, ganun palagay ko yung ideal. Maraming salamat, MMDA Chairman Francis Tolentino. At sa ngayon, Ivan, magpapatuloy pa rin itong biyahe natin hanggang Escolta ito. Sa ngayon, mukhang so far so good naman itong itinatakbo nitong MMDA River Bus Ferry na kapag naging successful, tingin nila ay sisimula ng operasyon sa Abril. Ivan. Steve Dailisan, maraming salamat sa iyo.